sa Panginoon ang mga ginawa niya sa atin nitong nakaraang week. So ako na po ang una. Gusto ko na po ipagpasalamat sa Lord ang palaging pag-iingat. Ayan, kahit na may changes uli sa schedule ko, thank you Lord pa din po kasi nandoon yung pagsama niya palagi. Lalo na sa panahon ngayon at saka sa madami kasing work na. So yun, salamat sa Lord sa um, pag-iingat, sa pagsama, sa wisdom, at saka sa mga answered prayers na nitong nakaraan. Talagang tumutugon ang Lord. Ayun. Thank you, Lord. So, may nag-chat no, sa ating inbox. So, nito. Kay Ate Shane. Hi, Ate Shane. So, sabi niya, ang testimony ko po ay nakasimba po mi kanina ng whole day po. Wow, praise God. And super happy ko po today. Amen. Ayan, the joy na nagmumula sa Lord. Thank you, Ate Shane. At next po, pwede din po tayo mag-chat or mag-raise ng hand kung gusto natin mag-testify. Ayan. Okay, pili na lang ako. Si Ate Elisha. Hi po, Ate Elisha. Kamusta? Pwede po i-chat or okay. Wait po namin. I-testimony sa chat box. Okay, habang nagwe-wait, tawagin ko yung nakikita ko dito sa screen ko, si Kuya Kirby. Hello po. Hi, Kuya Kirby. Yun po. Magandang gabi po. Gusto kong pong pasalamat sa Lord yung natapos pong quiz kahapon nandun po yung thankful po kay Lord dahil nag-paid off naman po yung pagre-review, yung kulang sa tulog. Na-perfect naman po yung quiz and hirap po yung quiz pero sa tulong po ng Lord, salamat po sa kanya sa pagbigay ng wisdom sa akin. Yun po. Amen. Padayon sa mga students natin dyan. Si Lord ang nagbibigay sa atin ng wisdom. And syempre, yung kalakasan na magsipag mag-review para may masasagot tayo sa exam. Thank you, Kuya Kirby. Hindi ko pala nabati si Kuya Dan. Hello, Kuya D. Sorry. Nadina. Kasi nakalagay live. Sorry. Ayan. Nandito na yung testimony ni Ate Eli. So yun, thank you Lord for good health and ng mga babies ko and praying for work in Jesus name. And thank you Lord na siya nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan namin. Amen. Talaga hindi tayo pinagkukulang ng Lord. Totoo yan. And ayan, sa mga cute babies ni Ate Elisha, ayan, good health. And praying din po sa work ninyo from the Lord na work-life balance. Ayan, di na natin patatagalin. Thank you po sa lahat ng mga nag-testify, nagbigay ng malakas na testimony for the glory of God. So, ayun. And next week, pwede pa po tayong mag-testify ulit. And huwag tayong mahihiya na ipangalandakan ang mga ginagawa ng Lord sa ating life. Ayan. And yun. So, ayan. Dadako na tayo sa pinakamahalagang parte ng ating Bible study, ang Word of God. At ihanda na po natin ang ating mga puso at isipan pang ma-receive natin ang the very heart of God's Word na dadalhin ng pastor head ng Young Professional, si Pastora Ellie. Good evening po.
Ayan, good evening sa ating lahat. Ayan, hindi na ako mag-open ng cam ha. Ayan. Ayan, so yung ating pag-sharingan before tayo mag-proceed sa ating pag-sharingan ngayon, tayo muna ay mag-pray. Ayan, pray tayo. Lord, salamat Panginoon sa gabing ito. Salamat Lord sa presensya mo Panginoon sa aming kalagitnaan. Patuloy ka naming ina-acknowledge. Panginoon, ikaw ang manguna sa gawain ito. Ikaw maitas, Panginoong Jesus. Ready mo ang aming mga puso. Lord, at bigyan mo kami ng magandang internet connection. At Lord, ma-receive namin the very heart of your revelation, Panginoon. We pray also, Panginoon, na ikaw yung mag-anoin sa aking lips, Panginoon, at tanging salita mo lamang ang aking ma-share. Salamat, Panginoon. Cover us with your most precious blood. In Jesus' name, amen, amen. Ayan, so ngayong gabi yung aking i-share is about sa healing and restoration. Ayan, healing and restoration. Ayan, ito i-share ko din kagabi sa sa PLSP. Kasi ito rin yung binigay ng Lord sa akin ngayon sa LSPU. Ayan, so 'di ba lahat naman tayo is nakaranas ng pain, 'di ba? Yung iba physical, ayan, sino dito yung mga na natapilo ko kung ano man, may ini-endure na pain. Ayan, at syempre hindi lang limited sa physical ang pain, 'di ba? May iba nakaranas din ng emotional, may iba mental, yung iba naman na kung ano-anong klase ng pain din ang kanila naranasan. So, pag sinabi yung pain, 'di ba, parang ang sakit na agad. Ayan, kasi naaalala natin yung sakit talaga natin. Amen ba? And ayun nga, pwedeng first heartbreak, abuse, or kung ano man. Ayan, sa work natin, first time mapagalitan or something worse. Or pwede ring self-inflicted. Kunwari, ikaw yung nag-cause, bakit ka nasaktan? Amen ba? So, ang daming nating naranasang pain sa mundo kasi nasa mundo pa naman tayo. Amen ba? So, hindi pa tayo perfect, wala pa tayo sa heaven. Amen. So, we are all experiencing different levels of pain. Ayan. And one thing about pain, although iba't iba ng level at iba't iba ng klaseng naranasan natin is we cannot undo it, or pag naranasan natin yung pain, hindi natin siya ma-erase, or pwede bang panaginip na lang yun, kung ano man, hindi natin makakontrol Z. Ayan, kasi hindi naman tayo maka-go back sa past. Amen. But the good news is, ayan, we can heal from it. Amen. Kung physical na pain yung ating dinaranas, ayan, kalooban ng Lord na i-heal tayo, we can heal from it. Amen ba? And of course, we can prevent it, learn from it, and be restored. Amen ba? So, dahil nasa Lord tayo, that is possible. Ayan. So, yung verse na ating pag-uusapan ay nasa Jeremiah chapter 30, verse 17. Jeremiah chapter 30, verse 17. Ayan. Ang dito, ang context muna nitong aking i-share, ito yung chapter kung saan yung mga people of Judah, ayan, yung mga niredeem ng Lord, ay talagang nag-disobey sila, nagkasala. Ayan, dami nila nagawa. At dito sa chapter na ito, face na nila yung consequences ng kanilang disobedience and rebellion against God. Amen. So, ibig sabihin yung effect ng kanilang mga wrong decisions in life. Ayan, kunwari, imbes na si Lord ang i-worship, iba yung winnership, ganan. So, ayun yung kanilang na-experience na dito sa chapter na ito. Amen ba? Pero nakakatuwa lang kasi sa verse 17, nagbigay ng promise ang Lord. Amen. So, basahin ko lang. Sabi dito, "For I will restore health to you, and your words I will heal, declares the Lord. Because they have called you an outcast, it is Zion for whom no one cares." Ayan, sabi sa Tagalog, "Ngunit gagamutin at pagagalingin ko ang mga sugat nyo, kahit na sinasabi ng iba na kayong mga taga-Jerusalem ay itinakwil at pinabayaan. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito." Amen. So makita natin may promise ang Lord sa kanila despite nung kanilang disobedience, rebellion, mga sins. Amen ba? Pero ayun nga, yung mga previous verses, pag binasa pa natin, makikita natin na talagang na-experience nila yung consequence ng kanilang wrong decisions in life. Aside from physical consequence or pain, ayan, meron din silang emotional tsaka psychological na pain or wounds na naranasan because of their disobedience. Kasi because of what they did, ayan, ang nangyari is yung mga neighboring nation, ayan, nung mga people of Judah, ang tawag sa kanila outcast,
pinabayaan na, neglected by the Lord. Ayan, kasi nga nakakaranas sila ng yung effect ng kanilang sin. So, syempre masakit yun sa kanila. Amen. Pero ayun nga, nakakatuwa kasi may promise ang Lord. Yung mga promises ng Lord is, syempre una, i-restore daw yung health. So, hindi lang siya physical, kundi spiritual, emotional. Amen. Tapos, yung healing of wounds. Sinabi din ng Lord dito na gagawin daw niya dun sa mga people of Judah. Amen ba? Ibig sabihin, yung consequence ng kanilang mga ginawa before, ayan, ay talagang i-heal niya. Amen ba? Papagalingin niya. Amen. Tapos, reversal of rejection. Ibig sabihin, yung dating outcast, yung dating feeling inabandon na, kung ano man, i-reverse niya. At instead na rejection is blessing yung bibigay ng Lord. Amen ba? At nakakatuwa kasi, kapareho lang din natin, amen ba? Kung ito ang promise ng Lord nung unang panahon, amen, sa people of Judah, pwede rin natin itong i-claim. Amen. Kasi anak din tayo ng Lord. Itong promise na ito ng Lord ay para din sa atin. Amen. So ito ay personal message ng Lord din sa atin. Amen. If we're experiencing different pains na hindi rin natin ma-speak, ayan, o kung anumang pain ang meron tayo, this is God's message for us. Amen. At bakit tayo maniniwala? Ano ba yung assurance na gagawin din ng Lord itong ginawa niya sa people of Judah, sa atin, ngayon? Amen. Meron akong 4 na bagay dito. Ayan. So una, maaasahan natin na yung sinabi ng Lord na healing and restoration ay mangyayari din sa atin. Kasi una, God is faithful. Amen. God is faithful. Amen. So, pag binasa natin yung sa Jeremiah chapter 30, verse 2 to 3. Ayan. So, basahin ko lang. Sabi dito sa Jeremiah chapter 30, verse 2 to 3, sabi dito, "This is what the Lord, the God of Israel says, write in a book all the words I have spoken to you. The days are coming, declares the Lord, when I will bring my people, Israel and Judah, back from captivity and restore them to the land I gave their ancestors to possess, says the Lord." Amen. Nakakatawa lang kasi talagang ang lakas ng loob ng Lord na ipasulat kay Jeremiah. Amen ba? Kasi alam niya na gagawin niya talaga. Amen. So, tandaan natin, God always remember and stays true to His promises and covenants sa atin. Amen. So, even yung promise ng Lord through Prophet Jeremiah na i-heal at i-restore itong mga taga-Judah ay na-fulfill them. They were healed and restored talaga. Amen. But kung babalikan natin sa Bible, wala ni isa sa mga promises ng Lord talaga ang nag-fail. Amen. Everything came true. Amen. So sabi nga sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, kung hindi man tayo tapat, mananatili siyang tapat dahil hindi niya maikakaila ang kanyang sarili. Amen. Kaya talagang the Bible is constantly reminding us of God's faithfulness kasi ayun yung foundation natin in believing all of God's promises. Amen ba? Including this one, itong healing and restoration. Amen. Tandaan natin yun. Kahit anong mangyari, our God is faithful. Amen ba? Tapat siya. Pag sinabi niya na na-receive natin ngayong gabi ito, mangyayari din sa atin kasi He is faithful. In God's time, may experience natin ito. Amen? At sa panahon ngayon, alam niyo ba, ang inaatake ng kaaway is yung ating pagkakakilala kay Lord. Ayan, na talagang binibigyan niya tayo ng lies or doubts na talaga bang faithful ang Lord mo? Ganan. Ayan, kasi nga, alam ng kaaway na ayun yung foundation. Pag nagsimula na yung doubt, dire-diretso na yun. Amen ba? Pero ayun nga, never naman nag-succeed ang kaaway pag tatarnish nung image ng Lord, nung character ng Lord. Kasi ang track record ng Lord is clean and always true. Amen. So, tandaan natin, God is faithful. Tapat ang Lord. Kaya kung ano sinabi niya, gagawin niya talaga. Ayan. Yung pangalawa, maaasahan natin yung healing and restoration na pinramis niya rito. Ayan. Kasi He is all-powerful. He is all-powerful. Ayan, sabi din sa verse 8 ng Jeremiah chapter 30, sabi dito, "Sa araw na iyon, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, babaliin ko ang pamatok sa kanilang mga leeg at kakalagin ko ang kanilang tali. Hindi na sila aalipinin ng mga dayuhan." Amen. So talagang kaya ng Lord. Amen ba? Kung anong bandage, kung anong pain man yan, ayan, kung anumang naranasan natin, kayang-kaya ng Lord na alisin yon, ayan, pagalingin yon at i-restore yon kasi He is all-powerful. There's nothing too hard for Him to do. Amen. So we can always trust God's promises because what He promised, He can deliver.
Amen. Even nga yung Red Sea, di ba, kaya niyang i-part. So, anong sickness or pain pa ang hindi niya kayang i-heal? Amen. So, ayan. Sabi din sa Psalms 147 verse 5, sabi rin dito, great is our Lord and mighty in power. His understanding has no limit. Amen. So talagang sinasabi pa ulit-ulit sa Bible para yung atin ding confidence and trusting God ay nandoon, mag-increase din. Amen ba? Kasi wala talagang mahirap kay Lord. Amen ba? He is all-powerful. Amen. Ayan, yung pangatlo, bakit tayo maniniwala sa healing and restoration ng Lord? Kasi He is sovereign. Amen ba? Sovereign siya. Ibig sabihin talagang siya yung may control sa lahat ng bagay. He is almighty. He is on top of everything. Amen ba? Everything is submitted to Him. Amen ba? Pag sinabing sovereign, talagang He is the highest na. Amen ba? So sovereign means God has the power, wisdom, and authority to do anything He chooses within His creation. Amen. Kaya makakaasa tayo na pag sinabi niya, kaya niya talagang gawin. Kung sinabi niya at pinamis niya ang healing and restoration, kaya niya talagang gawin kasi He has the power, authority, and wisdom to do anything. Amen ba? So if we are meant for healing, no power can stop that. Amen. Kaya ang sarap maging anak ng Lord kasi wala talagang pwedeng mangyari sa atin. Amen ba? Or kaya walang promise or blessing na para sa atin ang hindi kayang ibigay ng Lord kasi everything is under His control. Amen ba? So we are confident, amen, that once we submit to God, amen ba, gagawin talaga niya yung best para sa atin. Amen. Ayan, so we can trust also His authority and control kasi nga sabi ko nga yung sovereignty ng Lord, ibig sabihin siya yung pinaka na. Ayan, siya yung on top of everything, in control of everything. We can trust and we can submit to Him kasi alam naman natin na He is fair and just. Amen ba? So hindi siya yung mga katulad ng politiko ngayon. Amen ba? We can trust in His sovereignty over us. So we can submit to Him. Amen. At yung pang-apat, ayan, makakaasa rin tayo na talagang may assurance yung promises ng Lord na healing and restoration kasi His love is unconditional. Amen. Sabi nga sa verse 11, sabi rito, ako'y sasa inyo at ililigtas ko kayo. Lilipulin ko ang lahat ng bansang pinagkalatan ko sa inyo. Subalit kayo hindi malilipol. Paparusahan ko kayo ng marapat, ngunit ako'y magiging makatarungan sa inyo. Amen. So, parte nung process ng Lord ng healing and restoration is yung discipline. Amen ba? So, may mga gagawin si Lord para tayo ay turuan din. Amen ba? So that we will not incur pain in the future. Amen ba? So, He loves us, tandaan natin, He loves us in spite of our disobedience, our weaknesses, our sins, and selfishness. Amen. So, He loves us enough to provide a way to abundant and eternal life. So, makakaasa talaga tayo. Amen. Na talagang gagawin ng Lord yung healing and restoration sa atin no matter what pain we are experiencing kasi unconditional yung love niya. Hindi niya titingnan kung tawag dito kung tayo ba'y mabait o kaya naman ay kung ano man. Amen ba? Tayo ay gagawa ng Lord na mabuti kasi mahal niya tayo, anak niya tayo. Amen ba? Ang kailangan lang, syempre, our response to submit to Him. Amen ba? And trust Him. Amen? So, He disciplines us kasi He loves us. Amen? So, ito yung assurance na talagang gagawin ng Lord yung kanyang mga promises kasi it's His character. Amen? To fulfill His promises to us. Amen? So, ngayon, ano naman ating gagawin? Ano yung ating response? Ayan, para mangyari itong healing and restoration. At alam ko lahat tayo gusto yon. Amen ba? Kasi 'di ba, tawag ito kanina nga nanonood ako ng may nakita akong reels ng PTSD, alam niyo yung post-traumatic syndrome ata yon. Ayan, sa mga soldiers. Ayan, talagang pag hindi tayo na-heal dun sa past natin, o kaya naman even sa katawan, 'di ba? Dadalhin natin siya in the future, dadalhin natin siya. At hindi natin syempre malilive yung purpose natin and all. Amen ba? So, syempre, maganda yung tayo ay healed. Amen ba? So, anong kailangan natin gawin? Ayan. So, una, we have to pray. Ayan. So, we have to pray. Seek God's healing and restoration through prayer. Amen. Anong pain ba ang kailangan nating ma-heal? Amen. Saang pain ba? Amen. Anong kailangan ipag-pray? Anong kailangan hingin sa Lord? So, we have to pray. Sabi nga sa James chapter 5 verse 13, are you hurting? Pray. Amen. So, come to Jesus kasi He is our greatest healer.
Amen. Walang, sabi nga dun sa unang part, di ba? Wala namang hindi kayang gawin ng Lord. Amen. So we are to pray. Ayan. Yung pangalawa, we are to repent. Ayan, we are to repent. Ayan. So, syempre, di ba, may mga pain, sabi ko nga kanina, na may mga self-incurred. Ibig sabihin is tayo mismo yung gumawa because of our disobedience or ano man yung ating sin na nagawa in the past na nag-brought ng pain sa atin. Ayan. So, God wants us to know na we have to repent. We have to address any unconfessed sin. Amen ba? We have to address any unconfessed sin, surrender any entry point of the enemy to God. Amen. Para walang hold ang kaaway sa atin. Amen. So, kung gusto nating ma-healed, we have to really surrender everything to the Lord, including yung ating, yung ating unconfessed sins. And pag tayo ay humingi ng forgiveness sa Lord, tayo ay nagrepent, we have to also believe by faith. Amen. So, we have to believe by faith na talagang pinatawad na tayo. Amen. Ayan. So, wag tayong deceive sa kaaway na hindi kailangan mong kung ano mang gawin. Ayan. We have to believe by faith. At syempre, ayan. Number 3, we have to forgive. Ayan. So, kung tayo nakagawa ng reason bakit tayo nagkakaroon ng pain ngayon, we have to forgive ourselves and also others. Amen. So, sabi nga sa Matthew chapter 6, verse 14 to 15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi niyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawaran ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. So, napaka straight to the point ng Lord. Amen. Pero alam ko mahirap din ito. Kaya tutulungan din tayo ng Lord. Hingi din tayong tulong na, Lord, help me to forgive myself and others. Amen. Para hindi siya maging entry point ng kaaway sa atin. Amen. Tapos yung pang-apat, syempre, go back to His Word. Go back to His Word. Ayan. So, pag tayo ay pinagaling ng Lord, pag tayo ay nirestore ng Lord, ayan, syempre, the best na dapat natin gawin is bumalik dun sa Word niya. Kasi, doon tayo makaka-receive ng instruction and guidance kung anong dapat gawin to prevent it from happening in the future. Ayan, kunwari, nagkasakit tayo kunwari, kung ano man sakit natin sa physical, ayan, di ba tayo ay magre-research sa Google, ano ba yung dapat gawin para maiwasan na siya in the future. Amen. So, ganun din sa atin. Amen. So, we have to go back. Ano bang instruction yung aking na-miss at dapat kong gawin ngayon para moving forward, hindi ko na ma-experience yung ganong pain. Amen. So, we have to go back to His Word. Ayun yung ating guidance and instruction. So, lagi tayong stay tuned in the Word of God. Ayan. At yung pang-5, ito ako magtatapos. Ayan. Stay connected in God's community. Ayan, stay connected in God's community. Ayan, so never underestimate the power of fellowship, praying together. Ayan, so because we need others to grow, we need others to pray for us, ayan, for healing and all. Ayan, kaya may God's family tayo. Kaya meron tayong, meron tayong body of Christ na tinatawag. Itong ganitong mga gawain, ayan, mga cell group. Ayan, napakahalaga nun kasi not all the time at hindi naman talaga natin kaya na tayo lang mag-isa. Amen ba? So, kailangan na talaga natin ng mga magpe-pray sa atin, ng mga tutulong sa atin, ayan, para magpatuloy. Amen? So, stay tuned. Stay connected in God's community. So, again, ano ba yung kailangan natin na gawin para ma-experience yung healing, ayan, and restoration? Ibig sabihin ng restoration is hindi lang siya maibalik sa dati, kundi maging better, improved. Ayan, tapos yung ma-restore din yung ating identity, ayan, pwedeng nalimutan natin, ayan, nung tayo ay mga nagkasala. Ayan. So, kailangan we have to pray, ayan, we have to repent, we have to forgive, go back to His Word, and stay connected in God's community. Amen. So, bilang conclusion, before we pray, ayan, so always remember, God's promises are always true, and His power to heal us is unmatched. Amen. So, tandaan natin na si Lord kayang i-turn yung ating mourning, yung ating pagluluksa into dancing, and our pains to testimonies. So, God is always at work. He loves us. So, kailangan lang talaga is, ayun nga, bumalik tayo sa Kanya at maniwala. Amen. Dun sa healing and restoration na kaya niyang ibigay. Ayan. So, yun lang. Tayo ay manalangin.
Pray tayo. Lord, salamat Panginoon sa gabing ito. Salamat Lord sa word mo sa amin about healing and restoration. Alam namin, God, kita mo ang heart at pinagdadaanan ng bawat isa, Lord God, and we really need, Lord, yung healing and restoration in all aspects. Lord, we pray, Panginoon, ikaw ang patuloy na mag-heal sa amin, mag-restore, at Lord, help us to continue, and Lord, help us, God, to be guided always ng iyong salita, God. In Jesus' name, I pray pagpalain mo si Pastora Aya, kabuuan ng LSP, yung mga core members, Panginoon. We pray for one spirit and one heart lagi, Lord God, and help us, God, to saturate, Panginoon, conquer LSP in all campuses, Panginoon, dito sa San Pablo. Salamat, Panginoon, mahitas ka po sa aming mga buhay. In Jesus' name, amen, amen. Amen. So, thank you, Lord. Thank you, Pastora Eris, sa mensahe ng Lord. Ayan. So, healing and restoration. Ayan, healing of wounds, the reversal of rejection, yung nabanggit ni Pastora Eli kanina. So, ba't daw tayo maniniwala nung assurance ng God's promises na ito na i-heal tayo ng Lord at i-restore despite na yung mga nakaraan ay nagkamali na nga, Ang dahilan, sabi daw, number 1, because God is faithful. So, faithful siya in His promises, even we are not. Okay? Yung pangalawa, because God is all-powerful. Kaya niya. Yung pangatlo, because God is sovereign. So, He has the wisdom and power to do what He wants to do. Okay? So, nabanggit ko na, He is always fair. Dapat we are confident lagi sa Lord kasi sovereign siya, no? So, yung pang-apat, because of His love is unconditional. Okay? So, minsan mapapaisip ko, ba't kaya si Lord, kahit ganyan na nangyari, ginawa kong ganyan, nagkamali ako, hinihil pa rin at nare-restore ako ni Lord. Kasi nga, yung love niya, hindi kagaya sa tao, no? Love niya is unconditional. So, kanina sabi, what to do to receive His healing and restoration? Kasi yun na nga si Lord, gagawin na niya. Paano mo naman marireceive siya? So, sabi ni Pastor El kanina, we have to pray, we have to repent, we have to forgive, kasali yun. Forgive yourself and forgive others din, And yung pang-apat, we have to go back to His Word, So, learn from the past through the guidance of God's Word, And yun last, stay connected in God's community. So, ang ganda nun, never underestimate the power of fellowship and praying together. So, ano yung na-receive natin? Okay, mag-umpisa ako dito Okay, si Filipos. Yan. God is faithful po. Kaya yun, patuloy tayo mag-trust sa word ng Lord. Okay. Kay Jasmine. Okay. So, mamaya ko babasahin na. Okay, kay Abby. Sa akin po yung God is faithful din kasi ayun nga po, all of God's promises is hindi nagpe-fail and alam po natin na ang Lord is tapat po. And yung sa response naman po, yung sa akin naman po din is ayun, yung we have to pray, ayun, and yung go back to His word po. Amen. Ang ganda, Okay, so si Kirby. Sa akin po na yung ang Lord po is truthful po sa mga promises niya. So, yun, panghawakan po natin. And, mag-put po tayo ng faith sa Lord. Okay. Kay Jenny Bells. Si Jenny. Yung sa akin po is yung stay connected in God's community. Yan kailangan din po natin yung bawat isa. Amen. Okay, si Cindy Bells. Cindy, ikaw na. Sa akin po yung go back to His words. Yun po yung guidance and instruction po ng Lord sa akin. Yun po. Wow, okay. Kuya Roldan. Yung sa akin po parang lahat naman, yung go back to His words as guidance, tapos yung stay connected to the community, and yung yung learn from the past. Yun din, for maging proactive din tayo, we need to have self-reflection kasi ang topic natin is healing and restoration. So, bilang yung sa Word of God as guidance natin,
maging proactive din tayo na wag mabaliktad yung healing and restoration. Yung magkaroon tayo ng sense of na hindi tayo maging cause ng pain and destruction sa ating family, sa ating mga kasama sa work, o kaya sa school, sa mga nag-aaral pa, sa mga nasa church, or iba pang mga tao. Kasi, yun nga, meron tayong Great Commission na binigay sa atin. So, mahirap yun na tayo yung ang dala dapat natin supposedly, mag-extension tayo ng healing and restoration, not pain and destruction. So, maganda nung word. Lahat yon, lahat ng points mahalaga. Amen. So, kailangan tayo muna ang ma-heal and ma-restore para madala naman natin yun sa iba. So, parang ano siya, yung para magmamanifest sa atin. Ayan. So, thank you. Okay. So, sinong tinawag ko kanina? Si Ate Ruth nag-chat. Si Jasmine, si Shi nag-chat din. Si Jasmine ba nag-chat? Okay. Tingnan natin, ha? Okay, sino pa bang hindi ko natawag? Ay, nag-chat din. Anak, sabi niyo pag ako may nalibanan, ha? Ayan. So, kay Ruth, repentance and mag-forgive and pray. Kay Jasmine, forgive po. Kay Shane, sabi, wag na pong mag-backslide dahil nakabalik na po kami sa church at magpatuloy na pong maglingkod sa Panginoon. Wow. Application sa kanya, no? Tapos ay, kay Elisha, God is faithful in His promises, so we must have faith and trust in Him. Kay Alexia, yon, God is in control and stay tuned sa word ni Lord. Amen. Baka meron pa ako hindi nabanggit, ha? Yun yung sabihin sa akin. Mag-chat na lang doon. Ano? So, magkaroon tayo ng short icebreaker, then closing prayer. Ate Abe. Hello po, good evening po. Bali yung short icebreaker po natin for tonight is ano lang po, 10 questions lang ito na Bible Trivia. So, ayun. Bali yung answer na lang po is, pwede pong i-type na lang dun sa in-call messages na chat box po. So, ayan po. Tapos, meron po pala akong prepared na question. Last question, it may mag-tiebreaker po. And po, so yung first question po is, ayan, what is the first book in the Bible? Ayan, paunahan na lang po. Okay. So, sa akin po, ayan, meron na po, nauna, may 3 answer na. Ayan, pero ang nauna po sa akin dito is si Ate Jenny po. Ayan. So, tama, Genesis po yung first book sa Bible. So, ayan. 1 point po kay Ate Jenny. Ayan. And second question naman po, ayan. How many days did God take to create the world? Ayan. Okay na po, answer na po. Okay, may answer na po ulit. Yan. So, sa akin po, ang nauna po sa akin here is si Kuya Kirby po. Si Kuya Kirby. Ayan. So, tama po, 6 days po. Ayan. 1 point po kay Kuya Kirby. Okay po. Next question naman po, pangatlo. Who did God tell to build an ark? Ayan. Wow. Ang bilis. Wala na po bang mag-a-answer? Ayan. So, sa akin po, ang nag-answer lang po dito is si Kuya Kirby. Ayan. Tama po, si Noah po. Ayan. So, bali 2 points na po kay Kuya Kirby. Okay, next question naman po, pang-apat. Ito, how many days and nights did it rain when Noah was on the ark? Ayan. How many days po? Magtatalo lang sila. Yan. So, sa akin po, ang may answer lang po dito ay si Ate Jenny po. Tama po, 40 days po. Yan. Bali, tig 2 points na po si Ate Jenny and si Kuya Kirby. Yan. So, panglima naman po, who was the first king of Israel? Answer po. Ulitin ko po yung question. Who was the first king of Israel?
Yan, 4 letters lang po. Ayan. Yan. Meron pong nag-answer dito dalawa, si Ate Jenny and si Ate Shane. Pero ang nauna po is si Ate Jenny. Ayan. So, bali, tama po yung answer niya, si Saul po. Ayan. 3 points na po kay Ate Jenny. Okay, next question po, pang-anim. Name the city where Jesus was born. Ayan. Name the city where Jesus was born. Okay. Wait, parang mali yung akin. Wait lang po. Parang hindi po. Mali po yung answer po. Ayan. Akala ko mali pala yung akin. Ayan. So, ayan. Bali, ang naka-answer po ng tama is si Ate Jenny po. Ayan, Bethlehem. Ayan. Napa-search pa po ako kung tama ba yung akin. So, bali, ayan. Si Ate Jenny po may 4 points na. Tas si Kuya Kirby ay 2 points. Okay, next question naman po, pang number 7. Ito po. Name the place where Jesus walked on water. Yan. Yung sea po, anong sea po yun? Ulitin ko po yung question. Name the place where Jesus walked on water. Ayan, so ayan, may nag-answer po dito, dalawang answer. Sa akin po is, ang nauna po dito si Ate Ruth. Pero, ang tama pong answer is Sea of Galilee. Yan. Bali, si Kuya Kirby po yung tama yung answer. Yan. So, bali, 3 points na po kay Kuya Kirby. Ayan. Okay. Next question po. Ayan. Number 8 po. How many disciples did Jesus choose? Ayan. Ito. Common na sa atin. Ayan. So, meron akong 3 answers po dito. Si Ate Ruth, si Kuya Kirby, and si Ate Jenny. Pero yung nauna po sa akin is si Ate Ruth. Ayan. 12 po. Tama po. So, 1 point po kay Ate Ruth. Ayan. Second to the last question naman po. Ito po. Name the person who received the 10 commandments from God. Ayan. Pwede na po mag-answer. Ayan. So, sa akin po, ang nauna po ay si Ate Ruth ulit. Ayan, tama po. Moises po. Ayan. Bali, 2 points na po kay Ate Ruth. Ayan. Last question po. Ayan. What was the giant's name that David killed? Okay, ayan. Yan. So, bali, ang nauna po sa akin dito, ayan, tama po yung answer ni Kuya Kirby, Goliath po. Yan. So, ayun lang po yung questions ko. Bali, ang winner po natin ay may nag-type pala. Si Kuya Kirby pala, tsaka si Ate Jenny. So, bali, ang points kasi ni Ate Jenny, 4 points. Si Kuya Kirby, 4 din po. Tapos si Ate Ruth, 2. Yan. For Ate Jenny and Kuya Kirby po, ito po yung tiebreaker question. Ayan. So, ito po. In what language was most of the Old Testament given? Yung language po ng Old Testament. Yan. For Ate Jenny po and Kuya Kirby lang yung yung question. Ulitin ko po yung question. In what language was most of the Old Testament given? Ayan. So, may winner na po tayo. Bali, tama po si Ate Jenny, Hebrew po. Yan. Yun po, ang winner po natin is si Ate Jenny with 5 points po. Ayun po, yun lang po yung icebreaker po. Thank you po. And thank you, Ate Abe. Yan, closing prayer na po tayo, Ate Jazz. Ayan, congrats po Ate Jenny. So, pray na po tayo. Yes, Lord, God, maraming salamat, Lord, sa gabi ito na binibigyan po sa bawat isa na magkaroon ng oras na makapag
inyong salita, Panginoon. Salamat po, Lord, sa salita niyo na na-receive namin, Lord, sa araw na ito. Nawa po, Panginoon, maitatak namin ito sa aming mga pusong isipan at magamit namin sa aming araw-araw na buhay. At ma-share din po ito namin sa iba. Tulungan mo kami, Lord, na maging mapagkumbaba, Panginoon. And we pray, Lord, always for all our answered prayer, Lord, healing, recovery, genuine happiness, and blessings sa bawat isa na naandito po, Panginoon. At ganun din po, Lord, sa lahat ng mga di nakasama ngayon. Lord, help us to forgive ourselves and forgive others. Lord God, we may share the genuine love to others, Lord, and serve you, Lord, with all our hope and prayer. And ourselves fully, Lord, to you. Surrender everything to you, Lord God, Panginoon. We praise you. All the glory belongs to you, Lord, in Jesus' name. Amen.